worship, actually, it's a general kind of approach ng Lord sa church. So, regardless kung ano yung sitwasyon natin, yayakapin ka ng Lord kung sino siya. Hindi kung sino ka, kung sino siya. And then when it comes to God's Word, then that's the time na kung ano ka naman, imimit ka ng Lord. Nagkakaintindihan po tayo. So, pagpupuri, pagsamba, kung sino siya. Sa pagpakikinig natin ng Word of God, kung sino ka, imimit ka ng Lord. Kung nasaan ka, imimit ka ng Lord. And expect, kapatid, that God is speaking to you and will meet you wherever you are at this moment. Alam ng Lord kung nasan tayong lahat. At alam niyo po, may mga istorya sa Bible na kung saan lumapit sila sa Panginoon, nag-ask sila ng tulong sa Diyos. Most of the people na alam natin, may mga kapansanan, may sakit, meron pang patay, di ba? Isa na dyan si Lazaro, tapos yung alipin ng isang maharlikang gwardya, di ba? Lumapit sa Panginoong Jesus. Yung anak niya, pagalingin niyo po ang anak ko. At marami pa, and so on and so forth, and so on and so forth. Pero lahat ng yun, mga kapatid, lumapit sa Lord. And even the 12 disciples, they all have issues in life. Just like me, just like you, we all have issues in life. Amen? Just like, let me, ayan yung banggitin ng pangalan ng pastor na to, just like Pastor Ed Lapis. Diba? Na ngayon ay may kinakaharap na issue. Just like yung pastor ng Hillsong Church. Diba? Yung previous senior pastor nila na mayroon ding issue. All of us, lahat tayo, we all have issues sa Panginoon. Salamat sa Lord. Pero lalapit tayo, hindi dahil kung sino tayo. Ulitin ko po mga kapatid, dahil kung sino si Lord sa buhay natin. Amen? Sabi mo nga sarili mo, kung sino si Lord, hindi kung sino ako. Tapikin mo yung dibdib mo sa oras na to. Kung sino si Lord, kung sino si Lord, kung sino si Lord, kung sino si Lord. Alam mo mga kapatid, sa Marcos 8, chapter 2, verse 8, ito yung istorya ng paralitiko, lumapit sa Panginoon, yung kanyang mga kaibigan. Binaba, tapos sabi ni God, ni Jesus, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, take note, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, tinutukoy dito pananampalataya ng mga kaibigan ng paralitiko. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, anak, magaling na. Pinatawad ka na. Mark chapter 5 verse 34, yung babaeng dinudugo for 12 years. Dinugo siya, mga kapatid. Sa mga babae, may ayon sa pag-aaral, para daw atake sa puso yung sakit kapag kayo ay dinadatnan. So, hindi lang kayo isang beses nakakaranas ng ganun, di ba? Minsan, 3, 4 na araw, mas masakit pa nga 1 linggo. Di ba? 7 araw o lagpas pa. So, ito, 12 taon siyang dinugo. Pero sabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa, gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. And it happened. Sa isa pang story natin, kay Bartimeo, isa siyang sikat na bulag dahil siya ay may pera, mayroon siyang fame, kilala siya sa lipunan. And then one time siya ay nakaranas na mabulag. Sabi niya sa Panginoon, Lord, gusto ko makakita ulit. Sabi ng Panginoon Jesus sa kanya, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. And this morning, it's very obvious kung ano yung ating pag-uusapan about pananampalataya. Last week po, pinag-usapan natin, shinare po natin, Pastor, yung grace through faith, biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa sa naging rema sa akin doon, mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lang siya about commitment. Kasi ito yung takda kong mangyari sa buhay ko eh. So gagawin ko to for commitment. But it's not just only about that. Kung bakit binigay ni Jesus ang kanyang buhay, it's more than just commitment. It's because of His desire. Gusto kasi kanyang iligtas ikaw. Gusto kanyang mapunta sa langit kasama niya. So, yung commitment kasi kapatid, pwede mong gawin kahit walang pag-ibig.
Pumapasok ka sa trabaho, minsan kahit umay na umay ka na. Pero pumapasok ka pa rin. Bakit? Because of commitment. Nag-aaral kayo kasi kahit ayaw nyo na, di ba? Nagre-reklamo kayo, gusto niya matapos yung pag-aaral nyo, graduate kayo, o minsan ayaw nyo na mag-aaral, pero pumapasok pa rin kayo kahit wala na sa puso because of commitment. Pero si Jesus, hindi lang commitment kung bakit niya ginawa na mamatay siya sa krus or magpapako siya sa krus ng Kalbaryo. Instead, ginawa niya yun with the loving desire because He loves you. Amen? That's grace through faith, mga kapatid, and I challenge you, accept it. Panext ako, kuya. Salamat po. Napakinggan nyo na po siguro itong kataga na to. Faith can move mountain. Sabihin nyo nga po, faith can move mountain. Amen. Mountains, actually, with S. Plural form. Mas marami. No? Hindi lang isang bundok Apo, kundi may bundok Everest pa. At marami pang bundok. Basta marami. Faith can move mountains, and I do not know kung ilang beses nyo nang napatunayan yan sa sarili nyo, or ilang beses niya pinatunayan ng Panginoon sa buhay ninyo. Pero kung ano man ang paniniwala ninyo, I hope this morning, and I pray, mga kapatid, that this morning, panghawakan natin itong Matthew chapter 21, verse 21 na ito. Ang ating mong pag-uusapan, for this month, ay tumutukoy po sa salitang pananampalataya or faith. It means full assurance in the heart. Sabihin nyo nga po, full assurance in the heart. Full assurance in the heart. Buong kasiguraduhan sa ating puso. Sa ating buhay. At sa Hebreo chapter 11 verse 1 or konting pag-aaral lang tayo tungkol sa salitang pananampalataya. Ang Greek ng faith ay pistis. Yan. So, hindi siya yung tulad ng naririnig natin na kapag sinasawa yung bata, pistis ka talaga ang bata ka. Hindi siya ganun, ha? Pistis. A firm persuasion upon. So, yung eagerness mo na habulin, di ba? Na kilalanin, na hawakan, yakapin, panggigilan na huwag bitawan ng isang bagay. Sa verb, ito ay believe. Di ba? Ito ay action word when you say verb. So, gawa. Anong pronunciation nito, Pas? Pisteuo. Putting one's trust in someone. So, ito na yung binibigay mo na yung pagtitiwala mo sa isang tao, di ba? Sa isang bagay. At a firm conviction. Nagtitiwala ka dahil may kumukurot sa puso mo na ibigay yung tiwala mo sa taong ito or sa kung sino man, sa kung ano man. So, halimbawa, isang pinaka-basic example nito ay yung ating mga silya sa simbahan. Nung unang araw po na pumunta po kayo sa church, wala naman pong nagsabi na kaya ng upuan na yan yung bigat mo. Di ba? Wala naman nagsabi na kahit gaano ko bigat si Chin, hindi masisira yung bangko kapag umupo. Example lang naman, Chin. Alam ko namang mga 30 kilos ka lang. So, wala naman nagsabi kay Chin na, Chin, kahit gaano ka kabigat, kalaki, katangkad, kalapad, kapayat, kaya ka ng bangko. Wala nagsabi, pero umupo dun si Chin at kinaya siya ng bangko dahil meron siyang faith sa bangko. That means, mga kapatid, lahat ng tao mayroong pananampalataya. Whether believers or unbelievers. Ang problema, mayroong tamang pananampalataya at maling pananampalataya. Nagkakaintindihan po? Actually, ang ating mga sinaunang tao sa Pilipinas, ang original na, isa sa mga original na paniniwala o reliyon ay pagiging pagano. Diba? Sinasamba nila ang kahoy, puno, bundok, araw. So nananampalataya sila sa bagay na yun. Isda, ipis, insekto, etc. etc. So, maling pananampalataya, pero may pananampalataya. So, lahat tayo may faith, but tonight or this morning, we will allow the Holy Spirit na pag-usapan natin ang pananampalatayang tama. Christian faith. Faith only sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Praise the Lord. Sa Hebreo chapter 11 verse 1, ito po ang laging kinukuhang description ng pananampalataya dahil ito ay pinaka-direct ng kahulugan ng pananampalataya sa Bible. Now, faith
is confidence in what we hope for. Gusto ko pong alalahanin niyo yung dalawang word na may shade. At mamaya po, ulit-ulitin po natin yan. Faith is confidence in what we hope for. And assurance about what we do not see. Ano yung first word? Confidence. Pangalawang word, assurance. Tandaan niyo po yan, ha? Mamaya, sasabing natin i-apply yan ang i-apply. Sa Tagalog po, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Wala pa nakakita sa Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoong Yesus, hindi madidescribe o hindi makikita ng mga tao ang Diyos. Dahil ang Panginoong Yesus ay Diyos. Ang Panginoong Yesus ay tao din, nagkatawang tao. 100% man, 100% God. But God is a Spirit, kaya wala pa nakakakita sa Diyos. But we believe in God. Amen? Lalo na tayo, hindi natin nadatnan si Jesus. But we believe that Jesus is the Lord. Jesus is God. We believe in the Holy Spirit. Bakit ka naniniwala? Because of faith. Sabi sa Tagalog, pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit ka nag-aaral? Kasi iniisip mo na makakagraduate ka. Pag nakagraduate ka, makakakuha ka magandang trabaho. Pag nakakuha ka ng magandang trabaho, matutulungan mo pamilya mo makaangat sa buhay. Magkakaroon ka ng mga ganitong material, makakaahon ka. That's faith. Amen? Faith yan. Pananampalataya yan. You believe sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. So, meron ka na agad visualization kung sino si Lord, kahit na siya ay Espiritu. Of course, we do not put eyes, nose, o ganito siguro itsura ng mukha ni Lord. Dahil perfecto ang Diyos. Diba? Sabi nga natin siya, at yun ang isang dilema o naging problema ng mga tao in the Old Testament, nang minsang umakyat si Moises sa bundok para kausapin ng Diyos Ama, si Yahweh, at ibigay sa kanya ang 10 utos. Pagbaba niya, nakita niya yung mga tao, mga Israelites, gumawa ng ginintuang guya. So inisip nila sa sarili nila, siguro ganito ang Diyos. Kapatid, kapag inisip mo ng iisip ang mukha ng Panginoon, mababaliw ka. Mababaliw ang tao. Kasi even si Moises, even si Isaiah, si Jeremiah, Elijah, Elisha, name it, hindi nila nakita ng mukha ng Diyos. Si Moises nga, likod lang, di ba? Kasi mamamatay sila pag nakita nila ang mukha ng Diyos. But again, we believe because of faith. Kanina, habang maawit tayo, parang kaharap natin sa Lord. Amen? Lord, I've experienced your tight hug. Grabe, parang niyakap ng Panginoon, no? Or hindi, parang talagang niyakap ka ng presensya ng Lord. Nakita mo ba? Hindi. Di ba? Pero ba't ka naniwala? Ba't mo binigay yung puso mo, yung lakas mo? Bakit ka lumuhod? Bakit ka umiyak? Bakit ka nag-pray? It's because you believe that God is here. That God is hugging you. That God is whispering sa puso mo, sa isip mo, sa tenga mo. You believe, and that is faith. It's very powerful, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng faith na ma-access yung presensya ng Diyos to the point na kahit wala ka ng pag-asa, instantly after you pray, after you worship, na parang anong nangyari? Bakit may kakaibang kapayapaan sa isip ko, sa utak ko na hindi ko mawari? Pero wala namang nangyaring material, physical. Hindi naman ako gumaling sa cancer, sa tumor, pero hindi naman ako outpatient. Hindi naman gumaling yung sugat ko. Pero bakit may peace? Bakit may joy? Bakit gumaan? We believe. It's powerful, mga kapatid. Faith is so powerful. Faith is so powerful. At tulungan tayong patuloy ng banal na Espiritu sa confidence and assurance na bagay na ito bilang mananampalataya. Next po ako, Kuya. Salamat po. Ilang takeaways po na gusto ko maging clear sa ating lahat when it comes to faith. Faith, it is the instrument God uses to bring salvation to His people. Sa Tagalog po,
Ito po ay instrumento ng Diyos na ginamit niya para dalhin ang kaligtasan sa lahat ng tao. Lahat ng tao. We are your people. Grabe, no? Pero mga kapatid, we all know naman na hindi pa lahat ng tao ay naniniwala or pinipiling maniwala sa Diyos. So, yun yung isang bagay na pinapanalangin natin hanggat kaya natin at sa biyaya ng Panginoon. But then again, faith is the instrument God uses to bring salvation to His people. Hindi faith ang magliligtas sa atin. Po yan, ha? Hindi faith ang magdadala sa atin ng kaligtasan. Faith ang ginamit ng Lord para tayo ay maka-access doon sa kaligtasan na in-offer niya sa atin. Nagagets po natin mga mahal ko, mga kapatid ko sa faith. So, instrumento lang yun, pero hindi yun ang main. Hindi yun ang bida. Hindi faith natin ang bida. Kasi sabi nga natin, may tamang faith, may maling faith. So, kung faith ang bida, ang cause ng ating kaligtasan, sarili nating gawa yun. So, instrumento lang siya ng Diyos para mas maniwala tayo sa Kanya, makilala natin siya. Isa pa, God gives faith. Binigyan tayo ng faith ng Diyos because of His grace and mercy. Amen. Salamat sa Lord. So, itong bagay na ito ay patunay na ang pananampalataya natin ay hindi self-produce. Hindi self-work. Hindi bunga ng ating pag-attend sa church or pagbabasa ng Bible dahil maraming nagbabasa ng Bible pero walang faith pa rin sa Lord. Klaro po. May kakilala tayong namatay recently, isang kinikilalang leader ng simbahan, napaka-talented, skillful, kabisado niya siguro ang Bible from cover to cover. Nakikipagdebate sa ibang relihiyon. And yet, hanggang dun lang yun. Kulang yung kanyang paniniwala na si Jesus ay Diyos at magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan, magbibigay sa kanya ng kaligtasan. So, ang ating pagbabasa ng Bible, mga kapatid, ay nakakatulong, mamaya dadaanan natin, pero again, hindi self-produce ang pananampalataya. Lahat tayo may faith dito. I'm talking about you, Christians, believers, my co-workers in Christ. Lahat tayo rito may faith, pero magkakaiba tayo ng level. Merong baby, merong matured na, merong adult, di ba? Merong pasimula pa lang. Kaya sabi ni Lord, di ba, if you have faith, kung may pananampalataya kan sinlaki ng mustard seed or bunga ng butil ng mustasa. Naging topic namin yan nila Sister Annalyn tsaka na Sister Emily nung minsan mag-Bible study kami. Alam nyo gaano kalaki, sabi ko sa kanila, alam nyo gaano kalaki yung butil ng mustasa? Hindi pa ako nakakahawak noon, sabi ko. Pero, sinearch ko siya sa Google. Then pinakita ko sa kanila, sabi ni Sister Emily, hala, ang liit. Kasi ganun lang siya actually. Basta maliit lang siya. Maliit siya sa munggo. Maliit pa siya sa bigas. Hindi siya kalahati ng bigas, maliit pa siya sa bigas. Pero sabi ni Lord, if you have faith, kung may pananampalataya kang sinlaki ng butil ng mustasa, mapapakilos mo, mapapalipat mo ang bundok. Di ba? Mapapatawid mo ang Smoky Mountain sa Baseco. Di ba? Bundok sa dagat. So, ang sinasabi ng Lord, mayroong malaking faith, mayroon ding maliit. So, iba-iba tayo ng level ng faith. At hindi ko malalaman yung faith nyo, hindi niya rin malalaman yung faith ko. Si Lord lang makakalam nun. Kasi pag nakita ko ang faith nyo, madidiscriminate ko kayo eh. Ganon din kayo sa akin. So magkakaroon tayo ng judgmental problem, di ba? Madja-judge natin ng isa't isa. Liit ng faith ni Mitchu. Di ba? Liit naman ng faith ni Kuya Jelon. Liit ng faith ni Kuya Renza. Laki ng faith ni Pastor. Laki ng faith. Madja-judge natin ng isa't isa. Ma-idolatry natin ng isa't isa, di ba? So, si Lord lang ang nakakita ng faith natin. But let me assure you that this morning, faith. Ulitin ko po. Ngayong umaga, gusto ko bang sabihin na meron kang pananampalataya. Amen? Doon pa lang, dapat masaya na tayo. Amen? Pero palakpakan natin si Jesus. Doon pa lang, meron na tayong, salamat Lord. Meron kang tamang pananampalataya. The moment you decide na, Lord, aatin ako this morning, that's an act of faith. Napapurihan natin si Lord. How much more, yung mga ginawa pa nating pag-awit, pagpupuri sa Kanya. All credits belongs to God. Amen?
Pero it's an assurance for us that, Lord, I am in the right path. Nasa tamang track ako ng buhay ko. Kahit na may paghihirap, pero Lord, alam ko nasa tamang lugar ako. Salamat sa Panginoon. Ephesians chapter 4 and 5, basahin nyo na lamang po. And then last, faith comes from God in the form of gift. Regalo ang pananampalataya. Para rin siyang salvation, dahil ang salvation ay regalo rin ng Diyos. Amen? Alam po natin yan at naniniwala tayo dyan. Hindi rin yan ating sariling gawa. And syempre, isang reason kung bakit ang ating pananampalataya ay regalo ng Diyos para walang magyabang. Amen? Para hindi tayo magpaangasan. Ay, ito luto ko to. Ano luto nyo? Di ba? Kapag fiesta, ganun eh. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Oh, pag nakikikain kasi ako, ganun eh. Naririnig ko eh. Ay, luto yan ng anak ko. Ay, ito, luto ko to. Sabi, mas para sa'yo. Ito, mas masarap to. Parang ganun eh. Kaya ang ating mananampalataya ay hindi bunga ng ating kakayanan, skills, talent, or experiences in the church. Amen? Ito ay regalo po ng Lord. Pag regalo, may nagbayad. Sabi nga po natin sa salvation. Pag regalo, may nagbayad. Pag regalo, wala kang ginawa, tinanggap mo lang. Amen? Yun ang regalo eh. Binigay siya kahit hindi mo deserve. Di ba? Although ngayon po, binibigay ang regalo lalo na pag-graduation, di ba? Recently nga po pala, palakpakan natin ng Lord sa pagka-graduate ang ating worship director, si Brother Jelan. Salamat sa Lord. At may mga nagkaroon ng honor din, di ba? Top, nakapag-enroll, at may graduate pa uli this year. So, salamat sa Lord sa mga achievements. May nagkatrabaho, may nawalan, may nagde-desire na magkaroon. So, every progress is still a progress. Amen? Salamat sa Lord. So, minsan na dahil graduate ka, bibigyan kita ng regalo. So, minsan nagiging form ng reward na ang regalo. Pero ito, hindi natin reward itong bagay na ito. We do not deserve every good gifts or every good thing in life. Amen po. Klaro po yan sa atin. Kahit na ako ay 20 years ng Kristiyano at active sa simbahan, I still, hindi ko pa rin deserve ang kabutihan ng Panginoon. Di ba? Kahit na ako ay lahat ng ministry ay pasukin ko, gawin ko ang lahat, magpintura ko rito mag-isa the whole day, the whole month, the whole year, hindi ko pa rin deserve ang kabutihan ng Lord. Ganun ako kasama, ganun tayo karumi. Di ba? Ganun tayo kamakasalanan sa paningin ng Lord. Kaya ang faith, we do not deserve this, but again, God gave this for us. Salamat sa Lord. So, tatlong bagay po yan. Basa-basahin po natin. Pa-next ako, kuya. Mabilis lang naman po tayo eh. So, where and how can we have faith? Paano? Kailan tayo makakatanggap? Sabi nga natin ngayon na faith is a gift. It's not our self-effort, mga kapatid. Hindi ito bunga ng ating sariling lakas, bunga ng sarili nating kakayanan. Ito ay regalo lamang ng Panginoon. So, kapag sinabing regalo ng Lord ang pananampalataya, it doesn't matter kung ano yung nararamdaman mo. It doesn't matter kung sino ka. It doesn't matter kung ano yung pinagdaraanan mo. Kung ano yung bad experiences or good experiences mo in the past or in the future or in the present times. Despite what we see, despite what we feel, despite what we know in the world, tayo pa rin ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Amen? When God says, I will never leave you, I will never forsake you, maniwala ka kasi gagawin niya yun. Amen? Pag sinabi ng Lord na sa akin, walang imposible, maniwala ka kasi yun, pangako niya yun, siya yun. Pag sinabi niya ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay pagbubungahin niya na para bang puno sa tabi ng batisan, na kahit tumirik ang araw, magkaroon ng katuyutan sa panahon, hindi maapektuhan ng punong yun dahil ang puno ay, yung ugat ng puno ay konektado sa tubig. Pag sinabi ng Lord na kapag nagtiwala ka sa Kanya, yung lakas mo i-renew niya na parang agila, maniwala ka kasi gagawin ng Lord yun. Despite kung sino ka. Pag sinabi ng Lord, patatawarin ka niya, gagawin niya. Kahit ano yung kasalanan natin. Again, hindi yung lisensya para gumawa ng mali. Pero this is also an encouragement for us, lalo na sa mga
nakakaramdam ng panghihina sa Panginoon, sa faith, sa relationship sa Lord, na pag sinabi ng Lord na you are still welcome, paninindigan niya yun dahil yun siya. Welcome ka sa pag-ibig niya, welcome ka sa kaharian niya, gagawin niya. Regardless kung ano yung, kung sino ka, kung gaano ka karumi mag-isip, kung gaano tayo kasama magsalita, manghusga, when we ask for forgiveness, God will forgive us. At ang sabi nga ng Lord, di ko naaalalahanin yung mga kasalanan nyo. Sabi niya sa mga Israelita. Kaya kung may condemnation minsan sa aking isip, I kept on reminding myself, Lord, hindi ikaw to. Kaaway to. In Jesus' name. That's true, mga kapatid. Ang mga tumatayo sa harap, whether song leader, lalo na ang mga pastor, grabe ang struggle. I'm not a pastor, pero I'm just thinking na kung ako, na isang manggagawa lamang, nagsisimula pa lang sa Lord, grabe ang struggle sa akin. How much more yung mga may matitinding responsibilidad na pinagkatiwalaan ng Lord. So, hindi ko alam eksakto, pero alam ko, naniniwala akong mas grabe. But then again, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kasi that's faith. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan to believe, to hold on sa mga pangako niya. At kapag tumawag ka sa Kanya, sabi niya in the book of Jeremiah, they will call unto me and they will know me. They will seek me and they will find me. Magpapakilala ako sa kanila at magpapakita ko ng mga bagay na hindi nila lubos maunawaan. Hindi kayang maarok ng kanilang simpleng kaisipan, ng kanilang sariling kakayanan. Sasagutin ka niya, masusumpungan mo siya. Amen? Let's keep on focusing, mga kapatid. Ito ay galing sa Lord, pero paano natin nare-receive? Gift ng Lord, kailan? Regalo ng Diyos, Diyos ang bahala. We can ask, Lord, kay Renz, pwedeng manghingi ng faith sa Lord? Oo naman, even ang mga disciples that time, they pray to Jesus, Jesus, Lord, Rabbi, increase my faith. So we can. So faith is a gift of God that comes, first bullet natin, by hearing and reading the Word of God. Amen. So ang pananampalataya natin ay regalo ng Diyos. Paano natin yun marireceive? Sa pakikinig at pagbabasa ng salita niya. Amen? This is Christian faith. I'm not talking about any kind of faith, but Christian faith alone. So, automatic mga kapatid, na itong sinasabi nating pananampalataya na matatanggap natin ay pagkilala kung sino siya. Hindi pagkilala ng nangyayari sa buhay mo. Hindi pangyayari or nangyayari sa paligid mo or pagkilala kung sino ang kapitbahay mo, ano ang hinaharap mo, kundi pagkilala kung sino siya. The more you read the Bible, the more you listen to God's Word, the more na nakikilala mo si Lord. Sabi nga, pa-next po ako, kuya. Bago po natin i-next. 3 bullet lang. Number 1, by hearing and reading the Word of God. Pangalawa, faith is a gift of God that comes through trials also. And third, faith is a gift of God that comes through prayer. Klaro po sa atin? Klaro po mga kapatid? 3 bagay lang po yan. Hearing and reading the Word of God, through trials, and through prayers. Sige po, pa-next ako, kuya. Sa hearing and reading the Word of God, in Romans chapter 10, verse 17, sinabi rito ng Word of God, faith comes from hearing the message. And it's talking about God's Word, the Bible. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word about Christ. Gospel. Amen? About the gospel. Si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at muling babalik sa takdang panahon. Jesus is Lord. Amen? Si Jesus ay hindi kaiba kay Yahweh. Siya ay isa sa persona ng Trinity. So it's about Jesus Christ, about the Lord. Si Jesus ay hindi sa New Testament lang lumabas. But in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Amen? Praise the Lord. That's faith, mga kapatid. It comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Mga kapatid, sino rito ang, pwede ko po bang malaman? Sino po rito ang nagpe-pray na, Lord, dagdagan mo ang aking faith? Praise the Lord. Amen. Praise God. Salamat sa Lord sa desire. Even ang desire, actually, si Lord din ang nagbibigay sa atin eh. Yeah, because every good and perfect gift comes from above. So that kind of desire is a gift that comes from the Lord. Kaya salamat sa Lord for that. So when you desire na, Lord, increase my faith, hindi siya mangyayari overnight. Hindi siya mangyayari with the snap of God's finger. Hindi yung pag nag-pray si Kuya Jela ng, Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Para siyang may aura na lalabas. Nen-type, nen-user. Diba? Hindi siya yung para, tapos si Eric, palibasa, panatiko ng Hunter-Hunter eh. Hindi siya yung parang may lalabas na kapangyarihan tulad nila Naruto na may chakra. Pag nag-pray si Sister Elsie, sinabi niya, Lord, dagdagan mo yung pananampalataya ko, yung pananalig ko sa'yo. Hindi siya yung mangyayari instantly na, parang nagtatransform ka. Ba't parang may lumalabas ng balahibo sa katawan ko? Nagiging ason lobo. Hindi siya ganun, mga kapatid. Walang ganun. Gusto ng Lord. Pero hindi ganun ang paraan ng Panginoon. Diba? Hindi siya yung kapag pumasok ka sa gym, paglabas mo ng isang araw, malaki na agad yung muscle mo. Nagpa-flex-flex kayo ng gano'n agad. Gumagano. Diba? Yung iba, pumapasok sa gym para magsalamin tapos magpicture eh. Sorry po sa... Hindi pa lahat, yung iba lang naman. Isa na dyan si hindi, biro lang. Hindi, yung kaibigan ko kasi. Diba? Hindi siya mangyayari overnight. Ang faith natin parang muscle. Di ba? It will happen if you keep on doing it repeatedly. Every day, di ba? For 30 minutes, 1 hour to 2 hours, nagbubuhat ka ng kung ano man ang pwede mong buhatin. Binubuhat mo yung bangko mo. Ang pogi ko. Ang talented ko. Ako na nasa akin ata lahat. Ang perfect ko eh. O yun, di ba? Nabibuild yung pride mo lalo. Huwag tularan. Di ba? Pag nag-gym ka, hindi yun isang araw na, muscle, macho na agad. Hindi siya ganun. It takes sometimes a week, minsan naman, months, years. Matik yun. Lalaki na agad talaga. Magbabulk na agad yung katawan, no? And then again, it depends. It depends kung paano mo siya ini-exercise everyday. Meron kang kakayanan na mag-gym, pero hindi pumasok ka sa gym, malaki na agad katawan mo. May kakayanan kang manampalataya sa Lord dahil binigayan ng Lord, but it doesn't mean na kapag nag-ask ka ng faith or increase of faith sa Lord, malalim na agad, malaki na agad, malawak na agad. Hindi siya ganon, mga kapatid. Kaya when we ask, Lord, dagdagan mo ang faith ko, nililid tayo ng Lord, ng Holy Spirit, to read His Bible. Lord, dagdagan mo yung faith ko. Sabi ni Holy Spirit, magbasa ka. Di ba? Andun yung Bible, mga likabok na. May Bible app ka, di ba? I-update mo na. Outdated na. Ang pinaka-last update mo, January pa. Magbasa tayo ng Bible. Hindi siya mangyayari, but it will happen. It will increase. We will go deeper sa faith when we exercise it sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa. Salamat sa Lord, may online na. Ang dali nang ma-access ng Word of God. Pero pipiliin po natin. Amen? Maging marunong tayo sa pakikinggan. Magandang bagay po yun. So, mga apprentice pa lang kami ni Pastor, mentor namin siya. Sinabihan niya kami lagi, kung hindi nyo kilala yung pakikinggan nyo, maigi na huwag nyo nang pakinggan. Ngayon, kung kilala nyo naman, ibang reliyon, pero hindi kayang matake ng espiritu nyo, huwag nyo na rin pakinggan. Kasi sooner or later, mawin ka nila. Magdadoubt ka sa Lord or mag-iiba yung paniniwala mo. And, sadly,
May mga ganong klase ng mananampalataya na naranasan yun. O minsan, nararanasan din. Di ba? Na okay naman sa church eh. Pero nung nasimulang makapakinig sa online, may napakinggan na parang, uy, ang galing sakto yung pangangailangan ko sa sinasabi niya. Ito ko eh. Yung sinasabi niya ngayon, ito yung sitwasyon ko eh. Nangungusap ang Lord. Kaso iba pala yung paniniwala ng nagsasalita. Natsempohan lang yung pangangailangan niya na akma doon sa example ng pastor o nung nagsasalitang pari o ministro o kung sino mang leader ng simbahan. Nadali siya. Gusto niyo pong makilala kung sino yun? And minsan tayo rin, mga kapatid, nagiging ganun. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong magbanggit ng pangalan. Huwag na tayong tumingin sa iba. Uy, papalitan ni Lord ng iPhone 15 Pro Max. 1 terabyte, fully paid. Thank you, Lord. Minsan nagiging ganun din tayo. Paano ko yun, nag-church naman ako. Nagbabasa pa rin ako ng Bible, nag-worship pa rin naman ako. I still do my devotional every day. Pati, yung moment na dinenay natin sa Lord minsan, nagiging ganun na tayo. Knowingly, unconsciously. Hindi man natin sadya, pero minsan, we deny the Lord. Nakakalungkot. Pakinggan nating maigi yung ating naririnig. At higit sa lahat, syempre yung nababasa natin. Alam niyo po ba na ang Bible ay may iba-ibang relihiyon na nagsulat na din? Matagal na po yan. Actually, ang Katoliko may sarili silang Bible. Di ba? Ang Mormons may sariling Bible. Ang Dating Daan may sariling Bible. So, hindi porke sinabing ang Biblia or the Bible ay salita na agad ng Lord. Kaya po, kung gusto niyo po maging sigurado, lapit kayo kay pastor. Huwag sa akin. Ay, pastor na lang. Mag-ask po kayo ng help. Ha? Ano ba naman yan, pastor? Sa lahat ng mission worker dyan, ha? So, kailangan kapatid, maging marunong po tayo sa salita ng Panginoon. Ha? Ang ninang ko po, shoutout po kay Ninang Arlene. Nanonood ka ba, Ninang? Online viewer din natin siya, taga Novaliches. May one time po nung naglilipat kami, tinulungan namin sila, papuntang Nova. Dati silang taga Navotas. May nakita kami ni Papa na Bible. Uy, pa, may Bible pala sila, Ninang eh. Pagbukas ni Papa, ay hindi, negative. Sabi niya ganun, sa Mormon to. So, po, Mormon. So, hindi natin yun kapareho, mga ano yun, latter days. Mga ibang paniniwala din. So, again, hindi porke Bible or salitang Bible ang nakasulat ay kapareho na natin. Maging matalino tayo. Maging mapagmatsyag, maging matanglawin. Sabi nga ni Kuya Kim. Through the Word, si Satan, hindi niya tinempt si Adan tsaka si Eva na patayin ang isa't isa. Hindi sinabi ng serpent, Adan, yung asawa mo, saksakin mo sa leeg. Diba? Hindi ganun eh. Okay, hindi, Adan, kotongan mo siya. O Eva, ang pangit ng asawa mo. Hindi niya inattempt niya or tinempt niya ang dalawang unang tao na questionin ang salita ng Diyos. Totoo ba? Sinabi ba talaga yun ni Yahweh? Ay, magandang may alam tayong Word of God, no? Pangontra. Ulitin ko po ang tactic ni Satan, hindi kanya sasabihan na magpakamatay ka. Although may mga ganun, pero kapatid bilang Kristiyano at mananampalataya na nagpapatuloy, hindi ka na madadaya sa ganun eh. May papasok, hindi ko sinasabing walang papasok, maaaring may pumasok na suicidal thoughts, maaari hindi ko po sinasabi or pinopromote na may papasok, maaari, possible. Na-attempt tayo ni Satan sa mga suicidal thoughts, o kaya manakit ng kapwa, etc., etc. Hindi lang ganun. Ang pinaka-tactic ni Satan ay yung questionin natin ang salita ng Diyos. Totoo ba? Sinabi ba talaga ni Yahweh? Bawal niyong hawakan, kainin, yung bungang kahoy na yan? Totoo ba? Na hindi kayo iiwan ng Diyos? Totoo ba na patatawarin ka ng Diyos? Uy, grabe kasalanan mo, sis. Totoo ba
na pagpapalain ka ng Lord? Totoo ba that God will make a way? Totoo ba? Totoo ba? Tactics yan ni Satan, mga kapatid. And it is the Word of God, mga kapatid, that produces faith. Sabi nga natin kanina, Word of God, nagpo-produce ng faith, yung Bible. Salamat sa Lord. Kaya, ginagamit yun ni Satan para, actually, di ba yun yung ginamit niya kay Jesus? Magpatihulog ka. Dahil, di ba, nasusulat, ang mga anghel niya ang mag-iingat na wag madapa ang iyong paa or wag umabot sa sakit ang iyong katawan, ang iyong paa, ang iyong talampakan na hindi madisgrasya, mapahamak, masugatan. Magpatihulog ka. Di ba? Ang sabi ni Jesus, huwag mong subukin si Yahweh, ang iyong Diyos. So, ginamit din ng Lord yung salita ng ating Panginoong Jesus. Ginamit niya din. So, kaya mahalaga po, mga kapatid, na we are familiar with the Word, niyayakap natin ang salita, binabasa, inaalam, kinikilala, because it is the Word of God that produces faith. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya sa atin pong lahat. Pwede tayong tumanggap ng faith while hearing sermon about teaching the gospel. Kaya every Sunday night, to be honest po sa Diyos ang papuri. Although, yung ating pinag-uusapan every Sunday evangelism ay para sa mga nagsisimula pa lang sa faith, but it refreshes my soul, my spirit. Hindi ko nakaka-capture lahat ng mensahe, pero mayroong kurot sa akin na mayroong pagdagdag ng pananampalataya sa akin. About prayer, about salvation, about grace. Salamat sa Panginoon. And I believe hindi lang ako yon. So anytime na i-share ang gospel about kay Jesus, laging mayroong potensyal para madagdagan ang ating faith. I'm using the word potential. Kasi mga kapatid, ang faith hindi siya product, sabi ko po nung Friday, hindi po siya product ng nagsasalita sa harap. So hindi kasalanan ng pastor, ng preacher, o ng kahit na sinong nagsishare ng Word of God, kung mayroong mga tao na nakakarinig ng Word, pero wala pa rin faith sa Lord. Hindi yun kasalanan ng mga nasa harap. I'm talking about yung perspective natin bilang mga nakikinig. We cannot blame kung sino ang ginagamit ng Lord. Parang wala naman ako nakain, Lord. Parang wala ako naintindihan, Lord. Pero yung iba, bakit bless na bless? Bakit yung iba parang on fire na on fire? Bakit yung iba nakakangiti na nung pagpasok nila, malungkot sila, nakabusangot. Pero nung nakarinig, nakangiti na, naaliwalasan yung muka. Bakit may impact sa iba? Bakit sa iba wala? Because it's not about the preacher's skill. Hindi yun kakayanan ng preacher, ng nagsasalita sa harap. Of course, may personal factor in dealing ang mga taong yun kay Lord at silang dalawa ang mag-uusap. Pero when it comes sa faith, hindi siya product ng magaling na pagpe-perform ng nagsasalita sa harap. Kahit gaano ko kagaling mag-present sa umagang ito, kung tulog ka, wala kang maintindihan. Wala namang natutulog po. Kaya in-example ko siya. Oo. So, kahit gaano kaganda yung aking slides, pero kung sarado ang puso ng mga nakikinig, wala silang makakain sa sinasabi ko at sa tinuturo ko po. So, hindi yun dahil sa galing ng nagsasalita sa harap. Amen? Ito po ay galing sa Panginoon. Ito ay galing sa Word of God. It comes by hearing. Ay, pwede bang ganonin yung tenga mo saglit? Ayan, ganyan mo lang. Ayan. May impact, no? Pag dinidikit mo, parang may hangin, no? The Word of God is something like that. May impact dapat. No? Parang, minsan nabibingi ka, may hangin, no? May whisper. Pangalawa po natin, sino nakaalala ng pangalawa? Ay, wala, no? Di ba, nag-usap tayo kanina, sabi ko. Joke lang. Yung pangalawa natin ay through trial. Sabi mo sa katabi mo, ang faith natin ay nadadagdagan sa pamamagitan ng pagsubok. Woo! Because of faith, mga kapatid, we learn to obey the Lord. Ang pagsubok,
ini-strengthen niya yung confidence natin kay God. Sabi natin kanina, yung ating first bullet, faith comes by hearing and reading the Word of God. Ano yung ating dalawang salita kanina? Confidence, assurance. I-paraphrase natin saglit. Yung faith comes by hearing. Our confidence and our assurance comes from the Word of God and reading the Word of God. Madali niyo po bang naiintindihan? Hindi magic ang faith. It is your confidence about God. Same thing, faith comes through trials. Paraphrase natin, our confidence in God, our assurance we have in God, comes through trials. Parang medyo mas madaling maintindihan, no? Kasi kapatid, pag naunawaan natin yung salitang faith, hindi lang siya about pagtitiwala, but it's your confidence that even if I cannot, God can. That even if mali ang nararamdaman ko, wala akong nararamdaman, kumikilos ang Lord. It's your confidence to God. So, your confidence to God comes through trials. Alam natin, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. We all know that. Salamat sa Panginoon. And that means, trials, tribulations, challenges sa ating buhay, inaalaw yun ng Diyos, parte yun ng Kanyang pagkilo sa atin para tayo ay mapabuti. Amen po. Yung ating pag-iyak, yung ating mumuktol sa Panginoon, lahat ng yun ay parte ng God's working process para mapabuti tayo. Kahit yung panahon na, Lord, wala akong pera. Magiging practical na ako. Siyempre, lahat tayo makaka-relate dito. Hindi dahil nasa tondo tayo, kundi lahat ng tao, problema yan. Lord, wala akong pera. God allows it for a purpose. Para ma-build yung confidence mo sa Kanya na it's not because of your job. It's not because of your skills, but because of my provisions. Kung bakit magkakaroon ka ng pangangailangan mo. He allows it sa buhay natin as part of God's working process for our good. Therefore, mga kapatid ko, mga mananampalataya, lahat ng pagsubok sa ating buhay ay may tinatawag na divine purpose. Sabi mo nga sa katabi mo, divine purpose. Ang pagsubok ko ay mayroong divine purpose. Whether it's in health condition, mental condition, physical condition, faith, spiritual life, mayroong divine purpose. Salamat sa Panginoon. And God is using these trials to build a great faith, to build a great confidence sa Kanya. Kapatid, hindi niya lang tinetest yung faith natin para masabi niya na, alam mo, may mali sa faith mo, Mitch eh. May mali sa confidence mo sa akin eh. Jaja eh. Alam mo, may mali sa pagtitiwala mo sa akin eh. Hindi ganun yun, mga kapatid. Kundi, ang ginagawa ng Lord, pinapatibay niya ng pinapatibay. Dahil, mga kapatid, ang pananampalatayang hindi nasusubok, unreliable. Ulitin ko po, ang pananampalatayang hindi nakaranas ng pagsubok, hindi mapagkakatiwala ang pananampalataya. We can all ask, Lord, pwede ba tanggalin mo na lang yung problema ko? Actually, yan ang tanong ng mundo. Bakit ang mabuti at mapagmahal na Diyos ay inaalaw ang mga pagsubok sa mundo? At ang sagot, hindi ko rin alam. Si Lord yun eh. Itanong natin kay Lord. Pero bilang mananampalataya, kailangan tayong mag-isip. Kailangan nating hanapin yung at least glimpse ng sagot, Lord, bakit? Of course, number one, para mas makilala natin kung sino siya. Na walang ibang mabuti sa mundong ito. Kahit yung masarap na ice cream, hindi yan mabuti para sa'yo. Diba? Na kahit magsamgyup ka every week, hindi yan mabuti para sa'yo. Nakakagutom.
Yeah, kahit mag-Starbucks ka twice a month, Lord, pwede naman. Na kahit magkape ka everyday, hindi yan mabuti para sa'yo. Roy, sorry sa mga coffee lover. Di ba? Na kahit mag-gym ka everyday, hindi yan makakabuti para sa'yo. Lo? Pero hindi naman sinasabi ng Lord, huwag tayo mag-gym everyday, ha? Or huwag tayo mag-gym pala. May mga namamatay na, di ba? So, hindi lahat ng iniisip natin na mabuti ay mabuti para sa atin. But, God allows trials and tribulations sa buhay natin for us to see that there is no other good in this life but only Him. Ang buti mo talaga, Panginoon. Pinapatibay niya para maging reliable yung faith mo. Alam naman ng Lord yung estado ng faith mo eh. Hindi yun para sa Kanya, para yun sa'yo. Hello, Lord, nalampasan ko yun. Sino magsasabi sa Kuya Jella nakagraduate? Actually, kahit siya, hindi siya makapaniwala eh. Testimony niya last time, naalala ko pa po yung unang araw na nagpa-pray ako kay Pastor. Testimony niya, unang araw, mag-i-enroll pa lang siya ng college and now, pinag-graduate siya ng Lord. Ano, pwede wala pa kanila natin si Lord? Sino magsabing si Mitch nakapag-enroll? Diba, nung mga nakaraan, wala na rin pag-asa to kasi bagsak siya sa UDM. Tsaka, mataas na standard ng UDM. So, sino magsasabi? Na makakakuha tayo ng maayos sa trabaho, na may gagaling sa sakit na meron tayo, etc., etc. Sino magsasabing magigising pa tayo ngayong umaga? So, ginagamit ng Lord, imagine, ang sama natin kagabi. Ang sama natin kahapon. Di ba? May mga ginawa tayong pagchichismis. Sa isip natin, tandaan nyo, may murder of the heart. Merong adultery sa ating mga mata. Di ba? Pinalalim ni Jesus yung kasalanan. I mean, hindi in a negative way, kundi binukas niya yung ating mga mata na, hindi lang sa physical ang pagpatay. Sa puso mo, pumapatay ka rin kapag may galit ka at hindi ka nakakapagpatawad. Murder of the heart ang tawag doon. Di ba? So imagine, nakaganon tayo. Kung iisipin lang natin ngayong umagang ito yung ating mga ginawa kahapon, tingin mo, bubuhayin ka pa ng Diyos ngayon? Na kahit nag-pray ka kagabi, kulang pa rin yan para sa... kulang pa rin yan para kung ikukumpara yung... parang ito yung yung kasamaan ko, ito yung kabutihang ginawa ko kahapon. Parang hindi pa rin abot para maging deserving ako magising ngayong araw. Pero ginising tayo ng Lord. Salamat sa Panginoon. Alam ng Lord yung estado ng pananampalataya mo, ikaw alam mo ba? Hindi mo alam. Di ba? Di ko alam yung estado ng faith niyo. Sabi nga natin kanina, si Lord lang nakakalam. Ikaw, alam mo ba sa sarili mo? Oh. Now, going back to the past. Isipin mo yung mga napagtagumpayan mong laban. Pinagtagumpay ka ng Lord. Ayan, dito na ako. Hindi ko ini-expect, Lord. Para maging reliable ang ating pananampalataya, kailangan dumaan sa test. We know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya these trials we have, these tribulations, itong mga pag-uusig, persecution, kahihiyan sa paningin ng mundo na nararanasan natin, alang-alang sa Panginoon. These are all part of our greater confidence kay Lord and assurance sa ating Panginoon. Ang ginto, sabi nga in 1 Peter 1:7, bagamat nasisira, pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. We're not talking about yung reward, si Lord na bahala doon, pero yung ating faith, yung ating confidence sa Lord, yung purpose nun na kung bakit inaalaw ng Diyos itong bagay na ito para sa atin. Alam nyo, obedience is crucial po para sa pagbibuild ng pananampalataya. Yung pagsunod natin sa Lord, it's very essential
Naalala niyo po ang mga Israelites sa wilderness. Sinabi ng Lord na dumaan kayo sa disyerto, sundan niyo ang pillars of cloud, So, kung bakit sila tumagal ng ilang dekada sa disyerto, because of disobedience. Lack of obedience sa Panginoon, pagsunod sa Lord. Pero kung sinunod nila si Lord, 1 week lang sana yun eh. Mabilis lang sana, pero dumaan ilang henerasyon. Di ba? Nawala pa pati yung mga ninuno nila, yung mga sinaunang Israelitang iniligtas doon sa Ehipto. Namatay pa, pinatay pa, binawian na ng Diyos ng buhay. Dahil sa katigasan ng ulo. Kaya kapatid, obedience is crucial sa ating pananampalataya. Kaya kapag sinabi ng Lord, nanak, dadaan tayo sa apoy, tayo yun. Kasama natin si Lord. Iyoko Lord, natatakot po ko eh. May ganong moment po talaga mga kapatid. Wala pong superhuman faith or super faith. Walang ganon. Naniniwala ko na lahat ng mananampalataya may relasyon sa Panginoon. Ultimo, ang mga pastor natin, ang mga kinikilala nating mga heroes of faith, they've also experienced na makaranas ng pagsuway sa Lord. Diba? Pero ginapang nila. Dahil yun sa biyaya ng Lord. Number 2, your faith comes, your confidence comes through trials. Kaya huwag ka mabibigla kung may pagsubok ka. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka mabigla kung may pagsubok ka. Huwag. Huwag, mga kapatid. Huwag din ako mabibigla pag may pagsubok ako. Huwag. Pag nabigla tayo, no? Kung ano na nasabi natin eh. Kagabi po, nasa lamay po kami. Huling lamay. Kapatid natin sa faith. May nagsasalita, nag-iiyakan na yun. Kasi very emotional, syempre. Common thing sa ganung bagay, nakakalungkot talaga. Mawalan. So, habang nagsishare, ako rin, hindi naman ako pamilya, pero naiiyak po talaga ako dahil, syempre, yung bigat, yung lungkot, yung sakit na... Tapos maya-maya, may pumasok, narinig ko yung pinto, bumukas. Nagulat. Hindi ko alam kung narinig nila eh. Ay, pisti! Nagsasalita. Although, wala namang pumansin. I do not know sa mga nasa likod. Pero, ako personally, na-distract ako. Lumuha ng ganun yung luha ko, bumabaan eh. Ay, pisti! Umangat ulit. Kapatid, kapag nagugulat ka sa pagsubok, natataranta ka din. Kapag nagulat ka, ano ba yan? Problema na naman. Makakagawa ka ng mga desisyon na hindi maganda. Kaya nga, sabi ng Bible, huwag ka nang magtaka sa mga pagsubok. Part of life. Pero itong mga part of life na to, ay ginagamit din ng Lord. He turns it to good or for good para makinabang tayong mga nagmamahal at nananampalataya sa Kanya. So again, our confidence in God comes to trials. Salamat sa Lord sa trials. Amen? Na-appreciate nyo na bang pagsubok nyo ngayon? O hindi pa masyado? Appreciate nyo. Sa mga nakaka-appreciate niya, gusto nyo pa dagdagan? Hindi, na-appreciate nyo na eh. Siyempre, the more na na-appreciate. Gusto nyo pa? Pero nagkakaroon tayo ng at least kakaibang perspective sa pagsubok ngayon. Di ba? Nang pagsubok, although may pagkakataon na inaalaw ng Lord at galing yan kay Satan, pero at least yung attention natin na switch na, wow, thank you Lord. Itong pagsubok na to, mas makikilala uli kita. Amen? Last but not the least, mga kapatid, our confidence in God comes... Uy, galing. Basahin natin. 1, 2, 3, go through prayer. We pray, amen? Nagpa-pray po tayo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kapatid, hindi masama kung magpa-pray ka ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Wala naman sinabi sa Bible na masama yun. Hindi rin naman sinabi ng Lord na gawin mo yun. Hindi kailangan. Pero kung yun yung faith mo kay Lord, gusto mong banggitin yung ang Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo, walang problema. Basta gawin mo siya dahil you have faith sa kanilang tatlo. Hindi dahil sa relihiyong nakasanayan mo before. Amen po?
So, walang masama. Hindi natin pwede i-judge yung mga nagpa-pray ng ganon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Walang problema ron. Si Brother Jen nga, isa sa trademark na naalala ko sa kanya pag nagpa-pray siya, Jesus, anak ni David. Diba? Binabanggit niya. So, walang problema. If yun yung faith mo at naka-akma yun sa Bible, walang problema. Amen po? So, don't be condemned. Huwag kang mahiya din kapag nagpa-pray ka na gano'n. Halimbawa, may mga karap kang believers. O sige, Ate Elizabeth, you pray. Lead mo kami ng prayer. Yun yung way mo ng prayer kapag mag-isa eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. So, hindi mo na gagawin kasi do it. That's your faith kay Lord eh. At ulitin ko po, wala naman sinabi sa Bible na masama yun. Pero, again, it's a gray area. Wala rin sinabi si Jesus na dapat ganun tayo manalangin. Ang sabi niya, di ba, Ama namin, nasa langit. So, as long that you recognize, you acknowledge kung sino si Lord, do it. Amen? Praise God. The more we talk to Him, the more we know Him, and the more we know Him, the more we trust Him. Klaro po? Ang tao, or ang isang kaibigan, the more, or kapag lagi mo siyang nakakausap, mas nakikilala mo kung sino siya. Yung kahinaan niya, yung kalakasan niya, yung kasiyahan niya, kung saan siya lulungkot, etc., etc. At the more na nalalaman mo kung sino siya, nakikilala mo kung sino siya, the more din na magtitiwala ka sa kanya. Ay, hindi ko ito pagtitiwalaan sa pera kasi yun yung weakness niya eh. Hindi masama yun ha, pagiging marunong yun. Ay, hindi ko ito pagtitiwalaan sa ganito kasi ito yung weakness niya. Pero pagtitiwalaan ko siya sa ganito kasi ito yung strength niya eh. So, pinagtitiwalaan mo yung taong lagi mo nakakausap. Ang pananalangin, it's our communication with the Lord. Sabi nga natin, amen? Sabi ng Bible, sabi ng ating mga leaders, ng ating mga preachers, our prayer is our communication with the Lord. And the more we communicate with God or to God, the more we know Him as well and the more we trust Him. Sabi nga, be joyful, be patient in affliction, and faithful in prayer. So maging faithful tayo, maging tapat tayo sa pananalangin. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo sa Lord. Kung ano yung pinagdaraanan mo, sabihin mo sa Lord. At hanggat maaari, sikapin mo na araw-araw, makausap mo ang Diyos. Hindi mo kailangan pumunta ng church to pray. But if you don't have private place sa iyong tahanan, welcome ang church. Diba? Hindi naman to sarado. Actually, bukas nga ito palagi. So, at may in-announce si Pastor last time. Ay doon na to kung naaalala ninyo. Diba? Pwede kayong magpunta rito hanggang 8 p.m. past 9 p.m. To 9 p.m. to pray. So, walang manggugulo sa inyo. Sabi ni Pastor, kung sino ang mga nandito that time, nagsa-cellphone lang naman, nakahiga, or naglalaro, at gusto nyo magbasa, pwede nyo silang palabasin muna saglit at lalabas sila. Para masolo ninyo yung lugar at ma-meet nyo ang Panginoon, ang presensya ng Lord. Kahit nasaan, nandun ang Lord. Kaya lang, syempre, kung bakit tayo naghahanap ng specific place, kasi distracted tayo ang tao eh. Yung isip natin, madaling ma-distract, madaling magulo. Di ba? Kaya nga, when we pray, wala rin naman sinabi ang Lord na ipikit mo ang mga mata mo eh. But why do we close our eyes when we pray? Para malesen yung distraction. Mag-pray ka, nakatingin ka sa highway. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapalang. Bip, 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 uy, may bata, uy. Madidistract ka. So, we close our eyes para malesen yung distraction. Amen? So, kaya welcome ang church natin sa ating lahat. Wini-welcome tayo if we need a private place to encounter and meet God's presence. Maximize natin yung time na yon, yung opportunity. Prayer reminds us that God cares for His people, and it is our opportunity to feel God's closeness as we commune with Him. Minsan, sa gitna ng problema natin, mga kapatid, aminin man natin, or nahihiya man tayong aminin, nakakalimutan natin kasi kung gaano kabuti si Lord. Di ba? Totoo po ba yun? Ako lang po ba? Di ba? Pag may problema tayo, nasa gitna, ang hirap makita ng
kabutihan ng Lord. Napakahirap. Hindi ko po sinasabing hindi natin nakikita, pero napakahirap makita ng kabutihan ng Lord. Alam ng Lord yun. Hindi naman natin may deny sa Lord yun eh. Diba? Ako po, alimbawa ako, aminin ko po sa inyo, wala akong trabaho, 1 year na. I'm praying sa Lord, may mga sideline lang ako. At nasa gitna ako ng ganitong klase ng problema, ng sitwasyon, may pagkakataon po, nahihirapan akong makita ang kabutihan ng Panginoon. Aminin ko po sa inyo. Lalo na kapag mayroon kang, nakikita mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Bills, tubig, kuryente, bahay, pagkain araw-araw, tapos may magkasakit pa bigla. Tapos, iba pa yung nakikita mo yung hirap ng mga magulang mo, ng pamilya mo na gusto kong sumalo sa kalungkutan nila, gusto kong sumalo sa paghihirap nila. Gusto ko rin makapagbigay, makatulong, etc., etc. Nakikita mo yung hirap. At the same time, dahil nakikita mo yung hirap, nahihirapan ko tuloy makita yung kabutihan ng Lord. Sa mga nag-aaral, parang gusto ko na lang tumigil kasi si mama parang halos magkasakit na. Kakapaaral sa akin, si kuya, si ate. Ganito, ganyan. So parang gusto ko na lang din magtrabaho at tumulong sa kanila. May mga anak tayong nahihirapan pag-aral, nahihirapan namin pag-aralin, di ba? Parang magdodoble kayod ako dahil sa, hindi masama, pero nahihirapan tayo na ma-focus yung ating atensyon sa kabutihan ng Lord. Pero kapatid, when we pray, inaabot tayo ng Lord. When we start to close our eyes, to pray, and to kneel down, or to cry, or kung ano man paraan ng pananalangin, inaabot tayo ng Lord, pinupunasan niyo yung luwas sa mga mata natin, sa ating pananampalataya, para matanggal yung harang at makita natin yung pag-ibig, yung kabutihan niya. That happens when we pray. That happens when we pray. Our confidence, it is being built up when we pray. Ito ang nagsaseparate, mga kapatid, sa mananampalataya at hindi mananampalataya, yung pananampalataya. Sabi ko kanina, lahat ng tao may faith. Believers or unbelievers. Pero kapatid, yun din ang nag-iiwalay sa mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Sa mga kumikilala kay Kristo at hindi kumikilala kay Kristo. Yung pananampalataya kay Jesus. Kuya Renz, paano yung mga unbeliever? Let's say, for example, may kamag-anak po ako. Hindi naman tinatanggap si Jesus, pero hindi nag-church. Pero nagpe-pray sila kay Jesus. Tinatawag pa nga nilang Papa Jesus. Tinatawag nilang who is Jesus? Brother Jesus, Lord Jesus. Paano sila? Paano po sila, Kuya Renz? Nakikinig kaya ang Lord sa prayer nila? Hindi ko alam. Pero isang klaro, kapatid, hindi pinakikinggan ng, kung mayroong pakikinggan ang nanay ko, kung ako o yung kapitbahay namin, ang pakikinggan niya ako. Bakit? Dahil ako yung anak niya. May relasyon ako sa kanya. Same thing sa mga tao sa mundo. Sino pakikinggan ng Diyos? Siyempre yung mga anak niya. Ba't niya pakikinggan yung mga tao sa labas? Bakit niya pakikinggan yung mga umiiyak at nanghihingi ng tulong or gustong gumante ng masama sa kanilang kapwa? Yung mga taong walang Kristo sa puso, yung mga taong walang relasyon sa Diyos. Mas pinakikinggan ng Lord yung mga taong may relasyon sa Kanya. Klaro po sa atin. Kung hihingi ng tulong si Jelan at ako kay Sister Annalyn, dahil siya nasa normal na kapag-iisip, ang uunahin niya yung anak niya. Sabihin ko kay Sister Annalyn, Sister Annalyn, pautang naman ng 500. Si Jelan, kailangan din ng 500 sa pag-aaral. Unahin niya pa ba ako? Unahin niya anak niya, syempre. Ngayon, kung may sumobra, baka pwedeng pahiram niya sa akin yung kulang or yung nakayanan niya. Same thing sa atin, mga kapatid. Dahil tayo may relasyon sa Diyos, ngunit ang lahat ng tumanggap, nanampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ikaw yun, tayo yun,
binigyan tayo ng authority din ng Panginoon para pakinggan yung ating mga panalangin. Grabe, no? Kapal ng mukha natin. That when you pray, God listens. No, ang galing. Yung maka-access ka pa lang sa presensya ng Lord, ang sarap na. Yung pakinggan ka pa ng Lord, ang sarap na. Kung ako at sino yung anak ni BBM? Sandro. Lalapit kami pareho kay BBM. Tama ba, Sandro? Sandro, tama na, Sandro. Oh, hindi na kami nagkakalayo, di ba? Alam niyo na 'yon. Ang pa-priority syempre ni BBM yung anak niya. Ganon din tayo sa Lord. Although, hindi masama si Lord kung hindi niya pakikinggan. Pero kapatid, tandaan natin, mayroon ding requirements ang Diyos. May standard din ang Lord. Ang iba kasi lumalapit kay Mary, nagpe-pray sa santo, nagpe-pray sa iba't ibang paraan na alam nila, hindi yung alam ni Lord, hindi yung gusto ni Lord, yung gusto nila. So, sundin natin yung gusto ni Lord. Ang gusto ng Lord, kilalanin mo muna si Jesus as Lord and Savior. Sa paggawa ng mabuti, para maligtas, halimbawa na lamang, di ba yung iba, gumagawa ng mabuti para maligtas, hindi kayo ng requirements ng Lord. So, parang ang sama naman ng Lord. Hindi. Ikaw nga imperfect na tao ka, pero may standard ka. How much more yung perfect na Diyos? Mas may standard siya. Comparing God and man, mas may karapatan ng Diyos gumawa ng standard kaysa sa man na makasalanan, imperfect, selfish, etc., etc. We have to accept. Kailangan natin ma-digest at tanggapin sa sarili natin na mayroon ding sariling standard ang Lord. At ang standard ng Lord is through Jesus Christ. Kung hindi ka dadaan kay Jesus, sorry. Sad to say, wala nang ibang pintuan, wala nang ibang daan, wala nang ibang katotohanan, wala nang ibang buhay. Amen? Klaro po sana sa atin yun, mga kapatid. That separates believers to unbelievers. Yung pananampalataya natin sa Lord. Confidence, confidence, confidence. Confidence to Jesus Christ, wala nang iba. Pa-next po, kuya. Confidence to Jesus Christ. 1 John 3:23, bakit kay Jesus? Simple lang, this is His commandment. We believe in the name of His Son, Jesus Christ. Pa-next po ako. Matthew 1:21, she will bear a son, Mary will bear a son, sabi ng salita ng Diyos. And you shall call His name Jesus. Wala nang ibang pangalan. For He will save His people from their sins. To God be the glory. Next ako, kuya. Romans chapter 10, verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So bakit si Jesus? Siya lang ang binigay ng Diyos Ama. Other than that, wala nang perpekto. Madalas nating naririnig kung may ibang paraan ang Diyos para maligtas ang tao, sana hindi niya na binigay si Jesus. Amen po. Kaya I believe sila Mary sa langit, they cried kay Lord, Lord, hindi ko gustong sa akin manalangin itong mga taong to. Pero bakit sa akin sila nananalangin? Sila Paul, sila Pedro, sila Juan, I believe they're crying kay Lord. Lord, bakit sa akin sila nananalangin? It should be Jesus. Malala nyo, may mga lingkod ang Panginoon nung nagpakita ang anghel ng Diyos. Lumuhod sila. Ang sabi ng anghel, uy, wag mo sa akin ibigay yan. Sa Diyos ka lang dapat lumuhod. Dahil ang lahat ng credits, it should be belongs to kay God, kay Jesus. Lahat ng papuri kay Jesus lang. Hindi sa atin, hindi sa anghel, hindi sa tao, kundi kay Jesus lamang. He is the object of our faith. Ang ating pananampalataya ay parang isang angkla. Naalala niyo pa ba? Ang ating pananampalataya ay isang angkla. Alam niyo po yung angkla sa barko. Yan yung ginagamit para umistedy ang barko. Hindi siya tangayin ng alon, ng malakas na hangin. Ang ating pananampalataya ay isang angkla. Ang angkla, kahit gaano kamahal, kahit saan yan gawa,
kahit gaano kalaki, gaano kaliit ang angkla na yan, kung hindi yan kakapit sa lupa, kung hindi yan kakapit sa pagkakapitan, pag nilapag yan ng kapitan o ng tao sa barko, nilapag niya sa tubig yan at walang kinapitan, tatangayin. Salamat, nanay. Nonsense. Useless yung angkla. Same thing with the faith. Kahit gaano ka nakatagal na nananampalataya, kahit gaano kalaki ang pananampalataya na sinasabi mo, kahit gaano yan katatag gaya ng sinasabi mo, kung hindi si Jesus ang kakapitan, nonsense. Useless. Kaya Jesus should be the only object of our faith. Kung ang faith natin nasa church, matagal na tayong wala sa church. Itsura pa lang, napaka-humble. Yung mga tao pa lang, tayo pa lang sa sarili natin. Yung sitwasyon pa natin sa buhay, problema natin, kaya kung hindi rin lang si Jesus, babagsak po tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kay Jesus ka mag-faith. Kay Jesus ka kuma-faith. Kay Jesus ka kuma-faith. Para kahit gaano kalakas ang hangin sa paligid, hindi ka tatangin. Kahit sampaling ka ng alon, hindi ka matatangay. Hindi ka liliparin. Hindi aandap-andap. It should be Jesus. Pa-next po, kuya. Last na po ito. Bakit si Jesus? Kasi si Jesus ang author and perfecter ng ating faith. Siya ang nagpasimula at siya ang wakas ng ating pananampalataya. Hindi ang founder ng relihiyon natin or paniniwala natin. Actually, ang founder nga ng relihiyon, paniniwala natin si Jesus eh. Di ba? So, should I say, hindi ang founder ng simbahan natin or ng denomination natin. Actually, kahit nga sila bishop, sinasabi nila kay Jesus tayo, kay Jesus tayo. They are humble enough na, they are very humble na sinasabi na kay Jesus tayo kumapit. Di ba? So, tayo rin mga kapatid, kay Jesus tayo kumapit kasi siya ang author and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. It means, mga kapatid, He is the pioneer. Sa Greek, pioneer ang word. Dahil siya ang nagsimula, by setting an example kung bakit siya ba ang author, bakit siya ang perfecter ng ating faith, bakit hindi ang ibang bagay, hindi ang ibang tao. Kasi kapatid, He set an example kung paano magkaroon ng faith-filled life. Sabi mo nga, faith-filled life. Ayun yung confidence na nag-uumapaw. Confidence kay Lord na nag-uumapaw. Sinunod niya si Lord, ang Diyos Ama. Tayo nung nagkatawang tao si God, si Jesus Christ, hindi siya exempted sa faith. Amen? Si Jesus, sabi natin, siya ay 100% God, Lord, siya ay 100% man. Pero kahit siya nagkatawang tao, hindi siya naging exempted. O hindi, exempted ka na, Jesus, sa faith. Kasi, syempre, Diyos ka din naman eh. Kasi, kasama ka sa persona. Hindi, kapatid. Pinatunayan ng Panginoong Yesus na tayong mga tao, we badly need faith. And no one can give that to us, kundi si Jesus lang. Nag-set siya ng example, nung siya nagkatawang tao, may faith siya sa Diyos Ama. That's why He always pray. Na despite of His trials, yung kanyang confidence sa Diyos Ama ay nag-uumapaw. Sinunod niya ang Diyos Ama nang siya nagkatawang tao at hindi siya naging confidence or pagkakaroon ng confidence kay Lord. He perfects our faith. Paano? By leading us through experiences which helps us become more like Him. Kaya, when we pray kay Lord, request kay Lord, dagdagan mo yung faith ko, it's like, paraphrase, sinasabi mo na, Lord, gusto kitang maging kamukha. Nakakaintindihan po tayo? Lord, increase my faith.
when the disciples prayed kay Jesus, requested, Lord, Rabbi, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananalig. It's like sinasabi nila kay Jesus, Jesus, gusto kitang maging katulad. Hindi si Jesus ang tutulad sa atin, tayo ang tutulad kay Jesus. Amen po. Yung ginawa ni Jesus, na pagtitiwala sa Diyos Ama, na pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad sa nagkakasala, pagpapagaling ng may sakit, pagtanggap sa mga nangangailangan. We need to become more like Him. So we can, panext ako kuya, ito po ang ating pagtatapos. We can remain steady, strong, still joyful and peaceful kahit sa mga paghihirap ng ating buhay. Basta maging focus lang tayo sa ating Savior who originated faith and who will refine and complete us. Siya ang nagpasimula, siya rin ang nasa gitna, at siya rin ang magtatapos. Pagdating sa langit, may faith pa ba tayo? Pag-usapan namin nakaraan, grabe nakaka-bless. May faith pa ba tayo pagdating sa langit? Tingin nyo. Abangan sa susunod na kabanata. Paalam. Tatalakayin na lang po yan ng ibang mga kapatid natin sa faith. But for now, ang ating main focus, yung faith natin kay Lord. Our confidence in God that builds through hearing and reading God's Word, through trials, and at the same time, through prayers. Jesus is the author and perfecter of our faith. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at salamat po sa banal na salita ng Diyos.